tayong magiging tarakli. Hinamon ni Pangulong Bongbong Marcos si dating Congressman Zaldico na umuwi sa Pilipinas at harapin ang kanyang kaso. Sa isang bagong post sa kanyang social media, idinetalye ni Ko ang umano'y mga hinatid na bilyon-bilyong pisong halaga ng pera para umano sa Pangulo at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Saksi si Tina Panganiban Perez. Naglabas ng bagong video sa kanyang social media page si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Dito, muli niyang inakusahan si Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ko, kauupo lang niya bilang House Committee on Appropriations Chair nang nakatanggap na siya ng utos mula kay Romualdez. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Sa hiwalay na post, ipinakita naman ni Ko ang mga litrato na anyay listahan ng mga delivery ng mali-maletang pera para anya sa Pangulo at kay Romualdez. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo. Noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, yun naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo. Umabot daw sa mahigit 55 billion pesos ang naihatid niya sa bahay ni Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Hinihinga namin ang pahayag ang Malacanang kaugnay ng bagong video na ito ni Ko. Pero sa isang press con kanina, hinamon ni Pangulong Marcos si Ko na umuwi na lang sa Pilipinas at harapin ang kanyang mga kaso. Mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. But it means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Ako, hindi ako nagtatago. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Sinusubukan din namin makuna ng pahayag sina Romualdez at Cadiz kaugnay ng bagong video ni Ko. Sina Navotas City Representative Toby Tiangco, naniniwalang walang kinalaman sa isyu sa budget ang Pangulo. Nasaksihan daw niya kung paano sitahin ni Pangulong Marcos si Romualdez dahil umano sa pagkuha ng pondo. Nangyari raw ito noong November 24 ng nakaraang taon pagkatapos ng regular na tanghalian ng kanilang pamilya sa Malacanang. Magpipinsan ang Pangulo, si Romualdez at asawa ni Tiangco. Niya pinagalitan si former Speaker Martin Romualdez, no? At sinabi na kayo ni Zaldico, sobra na kayo, kinukuha nyo lahat ng pondo at wala akong nagagawang flagship project. Isa pa palang na sinabi niya in front of me is, kayo ni Zaldi, ang dami yung kinukuha, grabe yung corruption sa House, at alam mo Martin, wala akong natatanggap dyan. Sabi ni Tiangco na pag-alaman niya kalaunan na nag-alit ang Pangulo dahil nagsumbong daw ang Japan International Cooperation Agency o JICA sa Pangulo na ang counterpart na pondo ng Pilipinas para sa mga proyektong pinapondohan ng JICA ay tinanggal sa pambansang budget. Ang nangyayari nung nangako si former Speaker Martin Romualdez
na kung ano man yung tinanggal na mga flagship projects ay ibabalik sa BICAM. Nung lumabas yung BICAM, nung lumabas yung GAA noong January, wala yung mga projects na yun. Pinihinga namin ng reaksyon tungkol dito si Romualdez pero wala pa siyang tugon. Noong isang linggo, inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at ng Department of Public Works and Highways o DPWH na kasuhan ng plunder, graft at direct bribery sina Romualdez, Co at iba pa. Sa referral ng ICI, sinabi nitong isinumite nila ito nang walang findings o konklusyon na guilty o may pananagutan si Romualdez. Bagay na binigyang diin ng kampo ni Romualdez. This clear statement reinforces our confidence in the Commission's impartiality and affirms the constitutional role of the Ombudsman as the sole authority empowered to make determination on accountability. Dati nang itinanggi ni Romualdez na kumita siya mula sa flood control projects. Isinumite naman ng PNP-CIDG sa ICI ang halos 100 kahon ng ebidensya at dokumento galing sa kanilang investigasyon sa 28 flood control projects mula sa Region 1 hanggang Region 9. Once po talagang determined as ghost projects, we will refer the matter like what we do in the previous ones. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Kinansela na ang pasaporte ni na dating presidential spokesperson Harry Roque, Cassandra Leong at 3 iba pa. Ayon po sa Department of Justice, ipinag-utos yan ng Pasig City Regional Trial Court kung saan nahaharap sina Roque at Ong sa kasong human trafficking kaugnay sa illegal na pogo sa Pampanga. Inaprubahan din ng korte ang whole departure order laban kay Ong at 25 pang akusado. Sa isang video na inilabas online, sinabi ni Roque na maghain siya ng motion for reconsideration dahil sa tingin niya, mali ang naging basehan sa desisyon ng korte. Bumalta si Pangulong Bongbong Marcos sa akusasyon ni Senadora Amy Marcos na nagdodroga umano ang First Family. Sabi ng Pangulo, hindi niya kapatid ang napanood ng publiko sa telebisyon. Ang hamon naman ni Senadora Marcos sa Pangulo, patunayang siya ay mali. Saksi si Van Mayrina. The lady that you see talking on TV is not my sister. Ito ang reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos nang that tanungin is- siya that- tungkol sa pahayag ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo noong nakaraang Lunes. Batid ko na nagda-drug siya. Bukod sa Pangulo, idinawit din ng Senadora si First Lady Liza Araneta Marcos at kanilang mga anak. How do you respond to the drug use accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First Family? Sir, were you hurt by her accusations and how do you explain these claims to the public? It's anathema to me to talk about family matters generally in public. I do not like to. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about him. I hope she feels better soon. Hindi na nabigyan pa ng pagkakataon ng media na malinaw kung anong ibig sabihin ng Pangulo sa pahayag na ito. Ilang minuto lang matapos itong sabihin ng Pangulo, agad sumagot si Senadora Amy sa kanyang social media account. Sabi niya, siya raw ito, sabay hirit na kung ano-ano nang nakikita ng kanyang ading o nakababatang kapatid sa Ilocano. Sabi pa ng Senadora, patunayang mali siya at gusto raw niyang mali siya. Nang tanungin kung nagkausap na sila magkapatid, sinabi ng Pangulo na magkaiba na raw sila ng ginagalawang mundo, political man o personal.
Naging matipid naman ang sagot ng Pangulo nang tanungin kung bakit pinag-resign sa kanyang gabinete sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amenah Pangandaman. Nilimitahan ang mga tanong sa Pangulo at hindi pinayagan ng mga follow-up question. The question about Chief Luke and myself, wala, nag-uusap na kami. We understand each other and we decided to keep it between ourselves. There's no bad blood. She sent me na because her name was dragged into the whole thing. We want to be sure that she's not in a position where she might be suspected of influencing all that. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.